checklist. Ipinagpapasa ni President Bongbong Marcos ng courtesy resignation ang lahat ng kanyang cabinet secretaries May 2022. Ngayon, May 22. Sino-sino sa kanila ang check nakapagpabatid na ng kanilang pagbibitiw? Sino-sino rin ang hinihintay pa ang paayag ng pagtugon sa panawagan ng Pangulo? Narito ang listahan as of 10:45 AM. Ano bang oras na ngayon? 11:16 na. So, as of 10:45, 15 na nabila kong may check. So, basahin ko ang mga nakapag-submit na or nag-pronounce na magsasubmit. Executive Secretary Lucas Bersamin, 1. Finance Secretary Ralph Recto, number 2. Interior Secretary John Vic Rimulya, 3. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, 4. Panglima, Transportation Secretary Vince Dizon, 6. Budget Secretary Amina Pangandaman, 7. Tourism Secretary Cristina Frasco, 8. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, 9. DICT Secretary Henry Ruel Aguda, number 10. Migrant Workers Secretary Hans Leo Katdak, number 11. Economy Planning Development Secretary Arsenio Balikasan, number 12. Solicitor General Minardo Guibarra, number 13. Presidential Communications Interim Secretary JB Ruiz, number 14. MMD Chairman Don Artes, number 15. TESDA Director General Kiko Pinetes. Okay. So ito yung words ng Pangulo. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. Ani Pangulong Marcos Jr. sa isang payag ngayong umaga para ayusin ang gobyerno sa naayon sa inaasahan ng mamamayan. Okay. So, himay-himayin natin sino-sino sa mga nag-resign na ang posibleng hindi na i-repa or pwedeng tanggapin. Kasi once nga tinanggap ang iyong courtesy resignation, wala na. Isa, Solicitor General Minardo Guibarra. Kasi, yung hindi niya tinanggap yung role niya na depensahan ang mga sinampahan sa Supreme Court. Tungkol sa pagkidnap kay PRRD. Pangalawa, siya ang nag-appeal doon sa acquittal ni Attorney Laila de Lima. Ako, opinion ko lang ito I might be wrong. Again, opinion lang ito. Yan. Solicitor Guibarra. Ito, si JB Ruiz, alanganin dito dahil may baggage Diba? May issue. Again sa kanya, kaupo pa lang yan, may issue. So, dalawa. Economy Planning NEDA. Okay yan. Ito, Migrant Workers CAPDAC. Dahil sa nangyari sa OWA, yung 1.4 billion peso land acquisition deal, baka maapektuhan din ito. So, 3 na. Ito, Rex Gatchalian sa DSWD. Baka apektado ito dahil sa ayuda. Ito, sigurado. Hindi naman sigurado, most likely, Tourism Secretary Cristina Frasco. Kasi maraming palpak sa tourism. Hindi natin namimit ang target natin sa tourism. Sayang ang potensyal ng tourism. Kaya kung mayroong tatanggapin ng resignation, opinion ko lang ito, goodbye na, Secretary Frasco. Budget, Pangandaman, wala namang kasalanan si Secretary Amina Pangandaman. Ginagawa niya ang trabaho niya. Pagdating sa Kongreso, yun, nawawala yung net. Kaya, I think, she will remain. Vince Dizon, he will remain. Maganda. Ako, ganahan ko itong si Vince Dizon. Kailangan yan. Agriculture Secretary Tio Laurel, wala rin ito. Pwede nang palitan. Ralph Recto, posible rin ito. Tanggalin.
Executive Secretary Lucas Bersamin. Palagay ko, mananatili. Kasi very loyal kay PBBM ito. Okay, so yun. So, sino pang mga hinihintay? Marami pa. May nabasa akong comment. Sino pang post ni General Orlando De Leon. Ang sinasuggest niya kay PBBM na dapat tanggalin na yung magkapatid na Rimulya, Secretary DILG and DOJ, tanggalin na yon. Ano pa yung isa niya, yung National Security Advisor. Yun din. Nabasa ko lang na post ni General De Leon. Kayo, sino sa tingin nyo ang mga cabinet secretaries na hindi nagdi-deliver? Comment niyo. Yung maraming nagko-comment, si Speaker Martin Romualdez tanggalin din daw. Kaya wala, hindi siya sakop ng Executive Department. Kasi kung bakit daw nagkakagulo ang bansa, bakit daw labo-labo na, lalo na sa politika, dahil daw kay Speaker Martin Romualdez. So, yung opinion ko, paningin ko, kung bakit natalo ang administration candidate sa election, dahil sa impeachment ni Pipe Sara, inapura, pinilit. Tapos, yun. So, sinong dahilan sa impeachment? Of course, ang mga kongresista. Kaya, yun ang nagpagulo. Yun ang isang dahilan bakit maraming bumoto against sa kandidato ng alyansa dahil hindi na gusto ng taong bayan yung impeachment. Plus, pinakamalaki, yung arrest, kidnapping kay PRRD. Yun ang pinakamalaking dahilan. Pag hindi nila yan naagapan, hindi nila naibalik si PRRD, manatiling maraming mamamayan na hindi maligaya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang ating sweldo is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Kaya panoorin nyo ang video. Una po ni ang nang kinahanglan og tabang, ug muna ni makita sa gawas nga bahin sa iyang balay, sa iyang atok o kagubaon na gyud. Ayo. Dayon. Naingod to. Ana ang buslot sa among balay. Ano siya? Mga dako na gid kayo. Bisi. Og karon manguha na ka og kahoy kay matagaan na mo og sen lansang pako plinsen. Manguha na gyud mi. Og pila na ni katuig ang inyong balay? 5 na. 5 pa katuig. Og karon unsa imong masulti nga matagaan na ka og sen lansang pako plinsen? Pasalamat mi sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video sa nag-sponsor ani. Oo. Dili gyud mi kabalay kung dili mi tabangan sa among pagbalay tungod kay lisod among pagpuyo. So pila day mo kapuyo dinani? 4 do akong anak. Ay duha imong anak. So unsa day inyong panginabuhian? Kung di mi makamuso, di gyud mi makakaon. Ug di sad mi makabalay kung wala ang tabang. Oh. Sa para sa atok. So gamuso lang ang imong bana. Oo. So dili gyud mo kakaon kung Dili dili makamuso. dili mo makamuso. Sa isa ka semana kapila siya magmuso pod imong bana? Usay, isa ka semana usay kay isa usay na sa ikaduha. Ay. So salamat kayo.